tayo, 7 parables from a boat. So, ang daming parable nito. 7. Mababasa po yan sa Matthew chapter 13 verse 1 to 53, Mark chapter 4 verse 1 to 34, and Luke chapter 8 verse 4 to 18. Almost one chapter ng mga verses na yan ang kinain po nito or naisulat. So again, he is in the Galilee region at Capernaum. So his home. And he enters a boat to teach the crowd on the shore. Yun yung ginawa niya. Kaya itong mga parables na ito po ay isinare nung siya po ay nasa boat. Okay? Nasa boat si Jesus nung nagturo ng 7 parables. Sinong ngayon lang nakaalam nun? Sa akala natin, no? Basta sinulat lang yung parable or shinare, nasa boat siya. Katulad nung panahon na tinawag niya si Pedro, hiniling niya yung isang bangka at doon siya nangaral. Hindi nakasulat kung ano yung pinangaral doon. So, ito yung 7. The sower and the seed. Ito yung parable of the sower. 2, wheat and tares. 3, mustard seed. Number 4, the leavened bread. Number 5, the treasure in the field or in a field. And number 6, pearl of great price. And number 7, yung dragnet. So, those are the 7 parables of the kingdom. Kaya ang palagi nakalagay dyan, lalo na sa Matthew chapter 13, the kingdom of heaven is like. Okay? Kingdom of heaven is like. Pero sa Luke, nakalagay doon, the kingdom of God is like. Lalong-lalo na dito sa parable of the sower and the seed. Kaya marami nagsasabi dahil doon sa Matthew at saka Luke na sinasabing the kingdom of heaven in Matthew ay same sa kingdom of God in Luke. Ay parehas na yung kingdom of heaven and kingdom of God. Yun ang So may synonymous naman sila. Okay? But in deeper theology, may mga nagsasabi din talaga na magkaiba. So kung ano man kinaibahan ng kingdom of heaven at saka kingdom of God, try nyong mag-deep search. Berean tayo dapat seek or search the scripture. Okay? So I will not confirm on either way. Pero biblical talaga na sa the sower and the seed ay sa Matthew at saka sa Luke, isang tinutukoy, kingdom of heaven and kingdom of God. So, ito yung konting lessons na isi-share natin about the 7 parables. The sower and the seed. So, yung seed, it represent the word of God at saka yung soil type. Yung path where the devil snatches the message away. Tinalakay dito yung ibon na yun nga, kinuha ng kaaway yung naitanim na message. Okay, tanong ko sa inyo, anong message po yun? Ano palang message yun? Yung seed. Nakalagay dito, represents the word of God. So ano yung seed na yun? Ano yung message? Pwedeng i-type natin. Question tayo. Question and answer. Try lang natin. Sige, sabukan natin. So dito, the sower and the seed. Ang seed, it represents the word of God. Actually, may specific pa dyan. Or the message. Tama naman yung word of God, pero mayroon kasing verse na mas specific. What kind of word? Pag sinabi ko kasing word of God, that's logos, it is so general. So, meron pang mas specific dyan. Ayan, sabi dito sa what kind of word? Try nyong basahin, Matthew chapter 13. Verse 18 to 19. Okay. Ito ang specific answer. Matthew chapter 13 verse 18 to 19. Hear the parable of the sower. Ito na yung paliwanag. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. Specifically, what kind of word? What word of God? Makinig kayo Sabi dito, when anyone hears the word of the kingdom and does not understood it.
O, di ba? Matagal na natin as pastors, members, church members, matagal na tayong nakikinig ng Matthew chapter 13, parable of the sower. Pero, alam nyo, pastor na rin ako nung actually ilang beses ko na siyang na-preach bago ko nagkaroon ng liwanag ano ang specific word na tinutukoy. It's all about the kingdom, di ba? Kaya ako sa inyo, ang central preaching talaga ng Panginoong Hesus. Dahil ang sinabi niya, the parable is like unto, the kingdom of heaven is like unto, or yun ang sinasabi niya. Kaya yung word na tinutukoy niya dito, or the message, is all about the kingdom pa rin. So, specific talaga. Okay? So, hindi lang basta word of God o si Jesus Christ yung tutukain dun sa puso ng tao. It's not, meron pala talagang specific na tinutukoy dyan. It's all about the kingdom of God. So, the devil snatched the message. What kind of message? The word of the kingdom. So, yung rocky ground, initially, yung initial joy lang but no depth, falls away during testing. And yung thorny ground ay worries or riches and pleasure choke the message. So, choker ng message of the kingdom ito. Itong rocky ground, ibig sabihin initial joy, emotion. Kaya yung mga bato, kung ang soil type ay parang sinabi dyan na inagaw sa puso. Kaya yung path, rocky ground, thorn, and good soil, they are the kind of hearts actually. Kaya yung puso na hindi makaunawa, tumanggap lang pero inaagaw ng kaaway. Ito namang isa, natuwa lang, as in natuwa talaga. Pero dahil hindi lumalim, nung testing na, nasaktan agad. So sa emotion, parang allegorically, those are the rocks. Kaya yung mga taong masyadong emotional, yung mga members sa church na masyadong emotional, even pastors and co-leaders natin, pag masyado silang emotional at ang dali nilang masway away during testing, ang dali nilang mag-back out, may mga bato-bato yan sa puso. Kailangan matanggalan ng bato. Kailangan makultivate. Okay? At yung iba naman, yung mga andaming mga panga-panga, mga prayer, narinig yung message of the kingdom, that God can supply all his or her need according to his riches and glory, that if they seek first the kingdom of God, all of these things shall be added, and his righteousness and all of these things shall be added unto thee. Mas naintindihan niya na ang kingdom of God ay yung uunahin niya si Lord, yan. Pero nung dumating na yung added things, nakalimutan na yung kingdom, yan tawag doon mga tinik. So, na-choke na yung kanyang mga promises, nakalimot na. Lalo na nung naka-abroad na, yan, puyo ka na. So, ang good soil naman, they receive the message and bear fruit. Kaya kung good soil tayo, sabi nga ng uncle ko na pastor, sa kanya ko na ano po ito na na-realize. Tama nga naman. Kung ang buto ay malusog at ang lupa ay tama, kahit walang nagdidilig, tutubo yan. 'Di ba? Yung mga ibinabagsak na mga ibon, 'di ba? Or pag may itinapon kang buto ng mangga, pag ang talagang mabuting buto at tamang lupa, matabang lupa, kahit hindi mo yan diligan, anong ibig sabihin? May mga taong kusang lumalago. Hindi sila naninisi na hindi kasi tinuro ng pastor namin yan kaya hindi ako lumago sa church na yon. Kapatid, ang paglago hindi nakadepende sa mga pastor lang. Kaya ang paglago, kung talagang mataba ang iyong puso at tama ang ating puso, ibig sabihin, lalago tayo talaga mag-isa. Hindi nakadepende ang paglago natin sa ibang tao. Sa Diyos ang nagpapalago, di ba ang nakalagay sa Bible? Ako ang nagtanim, si Apollo nagdilig, pero ang Diyos ang nagpapalago. Kaya kung hindi ka lumago sa pinanggalingan mong church, ibig sabihin wala pa sa iyo ang Diyos kasi siyang nagpapalago eh. Huwag mo isisi sa mga pastor. Tama ba mga pastor dyan? So, wheat and tares. Yung wheat ba? Wheat. Yung wheat and tares, okay. Yung wheat, it represents the believers, and yung tares are the weeds. So, they represent the false believers. Kaya kahit kung
kung ang kingdom of God ay papatukuyin natin sa loob ng church, hindi naman lahat ng naniniwala dyan ay totoong mananampalataya na eh. Diba? Kahit yung mga preacher, hindi ibig sabihin nagpipreach na totoong preacher na yan. Oo, kasi kung totoong preacher na lang lahat yan, sana hindi binanggit ni Jesus Christ yung Matthew chapter 7 verse 21 na sinasabi niya doon na sa huling araw may magsasabi, nagpalayas ako ng demonyo, di ba? Ganun. Nagpagaling ako ng mga sakit, pero ang sasabi ng Panginoon, umalis ka o lumayas ka sa aking harapan, mapaggawa ng masama. Di kita nakikilala, sabi niya. So, ang harvest, God will separate them at the end of the age. Kaya yon, sila yung mga masiseparate, they will justify themselves. Parang ang ang concept nila ng kaligtasan ay nasa miracle or blessing, 'di ba? Parang doon, hindi sa will of God. Kaya not everything that calls unto me, Lord, Lord, will be enter into the kingdom of heaven or kingdom of God. But those who will do the will of the Father. Kaya ang will of God talaga ang mas importante kaysa sa mga healing and miracle. Hindi ko naman sinasabing masama ang healing and miracle. I believe those still exist. So, yung mustard seed naman dito, yung tiny seed, ito yung pangatlong parable. Yung tiny seed, it symbolizes the kingdom of God and it grows large. So, despite its small start, it becomes significant. So, si Jesus Christ nagpasimula until the 12 and hanggang ngayon, billion-billion na tayo. So, yun yung mustard seed. And the leavened bread, it is a hidden influence. Like yeast in dough in the kingdom transforms subtly. Okay? Di natin alam kung sino talaga doon. Magkakasama silang lahat. Sino may impluensya. Tulad nito, sa umpisa, magkakasama sila. Hindi mo mahiwalay kung sino yung wet and tares kasi almost magkaparehas ang itsura niyan eh. Kapag namumulaklak sila, alas parehas. And, ito naman, sa leavened bread, ganun din. Hindi mo na makita yung yeast pero yun yung nagpaalsa. So, positive or negative, depend on what we allow to influence us. Okay? Kaya positive and negative yun. Tukuyin natin dyan sa, pwedeng tinutukoy dyan sa leaven. Pero dahil mostly, positive naman lahat, so, possible na positive ang leavened bread na tinutukoy. It's all about the kingdom of God. So, treasure in a field. May hidden treasure and then the kingdom is valuable beyond measure. Yun yung lesson doon na tinuturo. Then, yung sacrifice, the man sells everything to buy the field. Ibig sabihin, tayo para sa kaharian ng Diyos, kaya nating i-sacrifice yung mga bagay na meron tayo. Gaya ng mga, lalo na yung mga full-time pastor dyan, na sobrang sacrifice, sobrang faith nila. Hindi ko sinasabing masama ang mag-part-time as a pastor or pumasok sa anumang vocation. Pero nakakahanga lang talaga yung talagang as in full-time sa ministry. Salute sa inyo. Yan. Karamihan sa mga pastor ngayon, tent maker, may sidelines or may mga businesses sila. Hindi rin naman masama yun. Dahil si Paul nga tent maker, diba? So matindi itong sacrifice, no? Tayo, lahat naman tayo may sacrifice. We can do, kahit ako, pwede naman tayo mag-abroad, mas marami tayong kikitain. Pero dahil natagpuan natin ang kaharian ng Diyos, we are willing to give everything, to give up everything. So seeking God's kingdom is the priority above all else. Amen? So talaga as in, kaya seek you first nga eh. The kingdom, that means priority above all else talaga. Kaya tayo sa mga nakikinig ngayon, huwag kayong manghinayang kung meron kayong dapat isakripisyo para sa kaharian ng Diyos. Hindi bulag ang Panginoon. Hindi siya limitado para limitahan natin sa isip natin ng kaya niyang or hindi niya kayang gawin ng mga bagay na naiisip natin na imposible. Pero walang imposible sa ating Panginoon. Pag nagsakripisyo ka, mas matindi pa ang balik niyan, kapatid. God will bless you more. If you're deciding to have a full-time job in the ministry, God will provide. Hindi ko naman sinasabing wala kang wisdom. Kailangan mong maghanap pa rin ng trabaho. Pero kung tinawag ka na mag-sacrifice, makinig lang kayo sa tawag ng Panginoon. May mga tinatawag na mag-full-time na hindi na magtrabaho. May tinatawag na mag-full-time na tinatawag na mag-business pa rin.
Kaya depende yan sa conviction and leading ng Lord sa atin. So you have to pray. Pero uulitin ko, walang taong nagsakripisyo na hindi bibless ni Lord. Next, pearl of the great price, costly pearl. The kingdom is worth everything. Talaga, as in. So, selling all, the merchant sells all for the pearl. Binenta niya lahat, mga ari-arian niya, makuha lang tong pearls na ito eh. So that means we must have a wholehearted pursuit. Kumbaga yung puso natin, wala nang mas ibang importante pang mabibitawan mo lahat. As in lahat. Magulang mo, asawa mo, mga anak mo, magagawa mo. Huwag lang maiwan yung kaharian ng Diyos sa puso mo. Kasi personal kasi ang salvation eh. Hindi naman pwedeng sabihin na iasa natin ang kaligtasan natin sa kapwa natin. So, yun yung pinaka-lesson dito, mga kapatid, na tayo at yung ating mga sarili, kakayanan at kayamanan, ang may pananagutan kung ano ang priority at hinahabol natin o yung pursuit natin. So, dito pinapakita na ang pearl of the great price is likened unto the kingdom of God. Kapag nalaman mo, yung pala yung kingdom of God, mas naintindihan ko na ngayon. Yung pala yung word ni Lord na inaagaw sa puso ko. Tagal-tagal ko nang naririnig yung preaching na yan. Kingdom of God pala yung patungkol doon sa, so para yung word na yun. So, yan. And the dragnet, it is gathering all the kingdom, gathers people of all kinds. So, ang dami mga isda, but the angels separate the righteous from the wicked. Still, wag kayo masyadong mag-alala sa mga basher or mga nagja-judge sa inyo. Paubayan nyo sa Panginoon. Kasi meron talagang separation eh. Paihiwalay din yung mga tupa sa kambing. Kahit may mga miyembro tayo sa church na tila baga parang hindi naman parang hindi totoong Kristiyano, but naihalo dyan. Hayaan nyo lang siya dyan. Kasi wala tayong karapatang magpalayas dyan eh. Sabi nga nung anghel, tatanggalin ko na ba yung mga tares? Hindi anghel yan, yung katiwala, di ba? Tatanggalin, hayaan mo sa harvest time, tsaka yan aanihin, tsaka kayo ang paghiwalin. So ibig sabihin, hayaan nyo lang sila makihalo dyan. Sa mga followers nyo, hayaan nyo makahalo dyan. Hayaan yung sa mga members ng church, hayaan yung nakahalo. Wala tayong karapang magtanggal. Si Lord mag-aalis dyan. Tingnan nyo. Pag natanggal, praise the Lord. So, final judgment. The end of the age will reveal true hearts. Diba? Doon naman si Lord talaga magre-reveal ng katotohanan. Darating ang panahon, kung hindi pa man dumating, maghintay ka. Kung hindi mo man mahintay dito sa mundo, meron pang final judgment. Kaya wala kang dapat patunayan, kapatid. Mali ka man o tama, hindi natin kaya dapat justify sarili natin. God will handle everything. So, yan yung 7 parables from a boat. From a boat. Yan. Shout out! Emmanuel Chris Masilang Zara. Amen. Bato na dapat madurog. Oo, yung mga emosyon. Kaya nga may pusong bato eh. Catherine Castillo, amen. Ang mga nag-amen. Si Pastora Reyna Celeste. Everyone, the church meaning the leaders of the church, has part in the spiritual growth, but it will depend on how the individual responds to the word of God for them to grow. Opo talaga, may part naman talaga sa spiritual growth ang mga nakakasama natin because they have a factor to influence us, pero hindi sa kanila nakaasa. Still, yung sarili natin, kasi maraming tao ginawa mo na lahat pero hindi sila nag-grow eh, kasi hindi naman talaga tayo ang ang final decision, or ibig sabihin yung susi. Hindi yung ibang taong susi sa paglago. Tanging tayo talaga ang pinakasusi diyan. Mga factors lang din sila. Factors. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay
Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y magpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.